Hello mga stories, welcome back sa ating content at stay safe kayo sa ngayon, maulan ngayon, okay? At sana maging safe kayo sa sandakop ng Pilipinas. So, yung iba na stranded, alam mo naman sa NLEX, di ba? Nagkaroon din kasi ng stranded doon na nabalita na mayroong nag-post sa TikTok na talagang kung pansin mo yung yung parang nagkaroon yung parang sinira yung pupunta sa service mo. Wala, emergency talaga eh. Kaya wala, di natin masisisi yung ganun. So, ito naman, papakita ko sa inyo, itong TikTok, itong content na to, medyo happy ang mga reaction. Sama reaction na. Ito papakita ko sa inyo, itong video na to. Ito galing to sa Kaleas si nilagay ko lang sa description yung yung username niya ito, at saka yung sa video nilagay ko na lang sa description. At saka panoorin natin video na ito. Okay? Ayan. Papansin mo, ayan, so ano to di ko sure kung yung top ba to at lumulusong ang yung kabayo. Okay. So, nasa baha. So, yan. Happy naman. Okay. So POV din naman siguro namin ikamamatay na nagkandesa na lang kami pauwi dahil sa baha. Okay. Ayan. Okay. Okay, Pedro Hill. Along Pedro Hill. Okay. So, nakikita namin na ano siya, yung currently nasa Pedro Hill. Talagang walang accessible talaga dahil ang taas talaga ng baha doon sa Maynila. Sa along Taft Avenue to, alam ko tong lugar na to, Pedro Hill to. Ayan yung sa kanan, papuntang Rome, Manila yan. Pedro Hill, ito naman sa Pedro Hill, along sa Santa Ana yun. So, ito. Ngayon, ang daming samusarin ng mga netizen na merong hindi natuwa at merong naawa sa kabayo. So, ito sabi yun dito sabi dito is mas naawa ako sa mga hayop kaysa sa mga tao. Sa totoo lang. I pray for the horse health. Alright. Tapos ito naman sabi ni Mickey, hindi ito okay kasi mabigat ng hinihila niya. Tapos mabigat pa yung water. Sa mga series ka pag nag-horseback riding, madahan sila sa mga streams, usually mababa pa sila. Okay, so ito naman, di alam pero nung awa ko sa kabayo, hindi ko alam pero nung awa ko sa kabayo, maulan tapos malamig. Ewan. At ito naman sabi dito, andito na naman yung mga animal lover pero hindi naman vegetarian. Ha? Okay. So, ano ito ba? Okay. So, bababa ako. Ang daming backlash dito sa sinabi. At mayroong sinabi dito, ito yung para ma-clarify natin. So, sabi niya dito, okay, so, para po sa mga nagsasabing tuwang-tuwa pa ako or kami sa mga nagsasabay yung kabayo. Of course not. Wala naman pong matinong tao na gustong may ibang nagsasuffer, tao man o hayop. At naawa rin po kami if ever ganun man ang nararamdaman nila. Tumatawa po ako or kami sa video dahil may iba po na kaming pinag-uusapan that time ng kaibigan ko. Yan. Diba? Yun, parang sa video pa lang tapos tumatawa siya, nagiging out of context siya no? Yun yung mahirap talagang iba talaga, iniiba yung meaning o nag-iiba siya yung ibig sabihin nun. So parang sinasabi ito, ganitong ganyan. Yung pala, ang ibig sabihin nito is
iba ang pinag-uusapan that time ng kaibigan ko. So, ayan naman sa netizens, nagiging out of context. Sana naman iwasan natin yun, ha? Kasi may mga na nag-iiba yung context niya, no? So, sabi yan. At tatawa din po kami sa nangyaring naging sitwasyon namin na ito na lang yung nakita naming way para makatawid kami sa baha at nakauwi ng payapa. Kaya pala parang okay, nakaraos kami, parang masaya na kami, makakauwi na kami, gano'n, di ba? Pero, yung nga lang sa mata ng mga netizens, ang dito is iba ang context, which is parang ang tingin ng mga netizens na parang pinagtatawanan ang hayop. Which is, di ba, yan tayo nagiging out of context. Well, ganun talaga ang nagiging sitwasyon ng ganun talaga ang internet. Pag nakita kasi yung video, hindi sa tungkol sa kanya, yung video ang inuusgahan. Kaya minsan talaga yung si ate medyo nahusgan na bakit mo tinatawanan, bakit mo ginagawa ito, ganyan. Di ba? Nagiging iba kasi yung iba yung concept niya, di ba? Okay, so mukha rin naman pong alagang-alaga siya sa training na. That's good. Okay. Kaya for sure, after niyan ay nilinisin agad ni Kuya Romeo si Jumo para hindi magkasakit. Yun lang. Andun, hindi niya ata na video. Kasi hindi kompleto ang video. Kulang sa construct yung video. So, ito lang yung part na yun, yung binidyo niya. So, other than that, kulang. Diba? Parang hindi siya reconstruct for that. Okay? Ganun nangyayari. Kaya minsan kulang na sasabi yung ibang meaning. Diba? FYI rin po, hindi po ganun kataas ang baha. Kung makikita nyo naman po sa naglalakad. Okay. So, hanggang sa paa lang, hanggang binti lang. Kumbaga dito sa binti. So, okay. So, hindi naman kadang kataas. Okay. Hindi rin po all the way ay may baha ang dinadaan namin. Okay. So, yung part na yun nga yung sinasabi ko kulang sa construct yung video. So, hindi na video. Ang binidyo mo kasi yung baha. So, iba yung meaning yun. Diba? Nag-iiba ang meaning. Kaya, sa tingin ko, kulang sa video. Yun yung inaano ko dito. Tinitingnan ko dito yung anggulo dito. Kulang Kulang yung wala dito yung video nun. Wala rin yung video doon. Kumbaga parang sa tingin ko parang in other short naka-splice. Well, hindi ko sinasabi na i-splice ni ate ito. Ang sinasabi ko lang dito is kulang yung information dito sa parte ng video. Yung tinutukoy ko yung timeline, di ba? So, yan. Kaya may pahinga po ang mga paa ng kabayo sa paglusong, as you can see po sa dulo ng video. Paliko na po kami sa kaliwa. Which is yung along Pedro Hill kasi yun. Pupuntang Santa Ana kasi doon yun, diba? Okay, so twice lang po kami dumaan sa bahang part ng kalsada at hindi po ganong kalayo. Also, hindi po nagsasuffer ang mga kabayo when walking through water. When then, pangako, ay nag-enjoy sa water play and it can provide resistance training that's gentle on joints. Okay. So, nag-enjoy nga lang. So, mamaya ko. So, kung mag-enjoy siya, alam mo, same time naawa rin ako dyan kasi kung mag-enjoy dapat sana malinis yung tubig, yung nag-enjoy yung joints. Yung nga lang itong kasi yung baha na to nakukuha yung mga bacteria, mga sakit, mga viruses, lalo na yung osteoporosis.
Ay, hindi, sorry. Yung ano, para sa ihin ng daga. Osteoporosis sa likod yun eh. Sorry. Lutang ako. So, sa ano, leptospirosis, yung ihin ng daga. Nakakuha yung sakit nun na pwede ikamatay, no? So, similar sa aquat therapy. Moreover, horses can much stronger at pulling than carrying 3 to 4 tons their own weight or even more on wheels or smooth surfaces. Especially po kung properly trained sila. Okay, so that's why po yung kalesa horses ay kaya pa rin humilan ng ilang tao including the carriage. Backstory po sa pagsakay namin, lumusong din po kami sa baha. Sa baha, that time, bago po kami makarating sa street na yan. Pero dahil po sa pagod, since galing pa kami sa work ng kaibigan ko, bumiyay from QC to Manila, naisipan namin sumakay na since hindi na po kami makahanap ng tricycle na masasakyan. Nakita po kami ni Kuya Romeo. Ito yung Jumo strain eh. Pangalan yung kabayo is Juno. Okay. Na that time na naka-standby lang sa gilid ng kalsada and nag-offer po siyang isakay na kami dahil naghahanap din daw po talaga siya ng may sasabay pa uwi sa kanila. Okay. Since mura lang naman po yung singil niya at malapit-lapit lang din naman po yung pauwi sa amin. Nag-go lang po kami, basta po mahalagaan ng maayos ang hayop. Hindi po ito nakakasama sa kanila, same sa tao. Okay, so ayun, at na-construct sa akin, na-construct ko, wala naman masama. Ang problema lang kasi dito sa video, medyo kulang. Dito pala sa video. Pero yung sinabi mo na nalinawan namin. Pero ang concern ko lang kasi dito sa kabayo na to, medyo dun siya nagsasuffer. Well, hindi naman sa baha dito, kundi sa sakit. Sakit yan. Kahit sabihin mong kahit sabihin natin hayop yan, you have to sana patingin, kailangan siya magpatingin dito sa veterinarian o ano ba. Kasi yung kabayo kasi ang magsasuffer hindi yung tao. So, yun nga, lalo na kung meron kasing leptospirosis ata yun, kahit hindi ng tao. Hindi ko alam kung matatamaan to yung sakit na to which is mga kabayo. Although mahal yun kasi, pero kailangan talagang alagaan mo. So siguro much better, pati hayop kailangan pa-check up niya. Okay, so yun lang naman sabi ko mga story. So wala naman po, sa tingin ko dito is okay naman pala yung buti na construct ko yung video nito, sabi mo yan, okay naman pala. Ang concern ko lang kasi dito is yung health ng tao, yung health ng hayop. Kasi sumusong siya kasi yung iba yung noon at ngayon, yung sa baha noon at baha ngayon. Kasi yung baha kasi ngayon, nagkakaroon kasi ng sakit ng mga sakit, mga viruses, hindi katulad noon na hindi naman ganun kalala yung virus. Pero kasi ngayon, nag-e-evolve na yung virus. Kaya minsan talaga, no choice, kailangan talaga isapunin, ganito, ganyan. Kailangan, kailangan ng sabunin after yan. So, kung hindi talaga, kung hindi talaga maiwasang lumusong kahit yung kabayo, you have to, kailangan ng treatment para dyan sa kabayo. Yun lang masasabi ko mga stories. Thank you. And be safe talaga sa mga again, be safe. Lalo na maulan na ngayon. Okay? As of recording, maulan ngayon at medyo bahagya talaga yung ulan. Talagang non-stop talagang ulan. Kaya
sa mga dito, safe lang, stay safe kayo. And have a great never ending stories. Stay safe. Bye.